Sana naman pong magandang araw po sa inyong lahat at sa atin pong mga kaibigan na nasa iba't ibang sulok ng mundo, mula po sa Amerika, Indonesia, Canada, at sa mga iba pang bansa na patuloy po na nakikinig o nanonood ang ating mga kaibigan diyan. Isa pong magandang araw ang aking bati sa inyo, magandang gabi, magandang umaga, at isa pong maligayang bagong taon sa inyong lahat. Happy New Year po. At sa lahat po ng aking mga kaibigan, sa lahat po ng taga-subaybay dito po sa ating channel, dito po sa ating bansa, ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Isa pong magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Isa pong masaganang bagong taon sa inyong lahat. Mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao, narito po ang inyong Lola Inday na bumabati po sa inyong lahat. At nawa po ay masagana at masaya at mapuno ng kagalakan ang ating mga puso kahit ano po ang ating pagdadaanan ngayong bagong taon. Ano po? Kaya mga kaibigan, alam ko po na may mga kanya-kanyang plano po tayo sa buhay. Nung pumasok po ang 2024, kahit ako man po ay marami po akong iniisip at gusto kong gawin ngayong 2024. Ngunit kung meron man pong mga bagay na gusto akong gawin, ay gusto ko na po yung mga bagay na mapakinabangan ng bawat isang nakikinig, mapakinabangan ng bawat isang nanonood dito sa aking channel, dahil tayo po ay mga nasa huling araw at panahon na. Kaya itodo na po natin yung atin pong mga gagawin, kaalaman, karunungan, katalinuhan, kalakasan na ipinagkaloob ng Diyos. Gamitin na po natin ito sa tama, na ang Diyos po ang mabigyan ng kaluguran, ng mabigyan ng karangalan ang kanyang dakilang pangalan sa lahat ng ating gagawin sa ating mga buhay, na patuloy po nating iaalay sa ating Panginoon upang sa ganon maging kapaki-pakinabang po at makakabahagi po tayo sa ating mga kaibigan o mga kapwa-tao o mga kapamilya man ng mga bagay na tama na makakatulong din sa kanila. Ano po, magiging alulod po tayo ng pagpapala o biyaya ng Diyos sa iba't ibang area ng ating buhay. Kaya mga kaibigan, ako po ay narito muli sa inyo. Yan, bagong taon, bagong pag-asa, bagong buhay, bagong kaisipan. Ano po, salamat sa Diyos dahil ito po ang kaisipan na binigay sa akin ng Panginoon, na para bang kinakausap niya ako sa aking isipan na kung meron kang gagawin ngayong 2024, ay yung mga bagay na talagang mapapakinabangan ng bawat makikinig at makakatulong ang iyong gagawin sa buhay ng mga taong nakikinig sa iyong channel upang marinig nila ang katotohanan at makilala nila ang Panginoon. So yun po ang nailagay sa aking isipan. At sa inyo po mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid kay Kristo, kung hindi pa po natin nababasa ang Biblia from Genesis hanggang last revelation o pahayag, simulan po natin mga kaibigan ngayong araw ang pagbabasa ng Biblia hanggang matapos po itong 66 book ng Biblia. Naway samahan tayo ng ating Panginoon at ng banal na Espiritu Santo sa pagbabasa ng Biblia. Ano po, kahit man po sa mga wala pong panahon sa pagbabasa ng Biblia o matapos ang pagbabasa ng Biblia, hayaan nyo po na basahin ko po ito sa inyo upang sa ganun ay dito nyo pa rin po makita ang kabuuan ng kwento ng Panginoon dito po sa banal na aklat. Ano po? Kaya simulan na po natin mga kaibigan. Gabayan tayo ng Diyos at gabayan po ang inyong Lola Inday ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Genesis chapter 1, ang title po nito, ang paglikha. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos
ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ang Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag, at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi, at dumating ang umaga, iyon ang unang araw. Verse 6, pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan ng maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. At nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Verse 9, pagkatapos sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar, at dagat naman ang nagsamang tubig na siyahan ang Diyos sa nakita niya. Verse 11, pagkatapos sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. At iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. Nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Verse 14, pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Anda po mga kaibigan ha, sandali lang po at atin pong tataas itong ating Biblia. Sabi po dito, ang karugtong, ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo, at iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw, at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi, at para ihiwalay ang liwanag sa dilim, at nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Verse 20, pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ang Diyos sa nakita niya at binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikalimang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maaamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalap ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para sa inyong kainin. At ibinibigay ko lahat ng hayop, ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila, at iyon nga ang nangyari.
Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Ituloy po natin sa chapter 2. Sabi po dito, natapos na likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa ika-7 araw. Binasbasan niya ang ika-7 araw at itinuring na di pangkaraniwang araw dahil sa araw na ito nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa pagkalikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Nais ko lang pong bigyan po ng diin na ang lahat po ng nilikha ng Diyos ay sa pamamagitan po ng kanyang salita, hindi po dahil nagkumpas-kumpas siya ng kanyang kamay, hindi po ganon. Sa bawat salita po ng ating Panginoon ay nalikha po ang lahat. Ano po? Simulan po natin ang buhay ni Adan at ni Eva. Si Adan at si Eva, nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay, dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga ng lupa. Pero kahit wala pang ulan, ang mga bukal sa mundo ang siyang bumabasa sa lupa. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Tuloy po natin mga kaibigan. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tignan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay, at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Verse 10, sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan. Nagsanga-sanga ito sa 4 na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pishon o Pishon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havilah, kung saan ay mayroong ginto. Ang lugar na iyon, makikita ang purong ginto, ang mamahaling pabango ng bdellium at ang mamahaling bato na onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Kus. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadaloy ito sa silangan ng Assyria, at ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao para tignan kung ano ang ipapangalan nito sa kanila, at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon ang magiging pangalan nila. Kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing, at habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan
na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magkikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ang panahong iyon, kahit hubot-hubad, silang dalawa, hindi sila nahihiya. Itutuloy pa ba natin mga kaibigan? Sige po. Tutuloy pa po natin sa chapter 3. Narito na po yung simula ng kasalanan. Ang pagkakasala ng tao sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, "Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan?" Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi yan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tignan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din nito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. "Nasaan ka?" Sumagot ang lalaki, "Narinig ko po kayo sa halamanan. Kaya nagtago ako, natatakot po ako dahil hubad ako." Nagtanong ang Panginoong Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka?" "Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin?" Sumagot ang lalaki, "Ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko." Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, "Bakit mo ginawa iyon?" Sumagot ang babae, "Nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako." Pinarusahan sila ng Diyos. Verse 14, kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita sa lahat ng hayop. Ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo'y gagapang ka sa pamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya." Sinabi rin niya sa babae, "Dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa kapagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo." Sinabi rin niya sa lalaki, "Dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa, kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangang magpakahirap ka ng husto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa sa iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik." Pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva dahil ang magiging ina ng lahat ng tao. Pagkatapos, gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa niya. Pinaalis ng Diyos ni Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Sinabi ng Panginoong Diyos, "Ang tao ay naging katulad na natin na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangang hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay
Dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya pinalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. Dito po tayo magtatapos sa chapter 3. Sa atin pong nabasa ay maliwanag na maliwanag po na ang tao ay nagmula sa lupa. Lupa ang ginamit ng Diyos na material upang makalikha ng tao. At ang babae naman ay tadyang ng lalaki na nilikha ng Diyos na pinangalan ng Adan, ang ginamit na material ng Panginoon upang likhain ang babae. At dito naman po sa chapter 3, ang kasalanan po talaga ay nagsimula sa ating kaaway, sa dyablo. At ito po ang tumukso kay Eva. At nakiisa rin si Adan. At wala po silang maituro. Ang sabi ni Adan, ang babae kasi binigyan ako. At ang sabi naman ng babae, yung ahas kasi. Na kahit man po sa panahon natin ngayon, hindi po agad-agad na umaamin sa kasalanan ang gumagawa ng mali, kundi marami pang itinuturo na kesyo siya, ganon, kaya ako nagkaganito. So, yan po yung ating minana na kasalanan mula kay Eva at kay Adan, na kahit man po ang bagong panganak o yung mga batang-bata pa ay meron na pong ugaling pagsisinungaling. Kaya nga po hindi pwedeng paniwalaan natin na ang bata ay nagsasabi ng totoo, pwedeng gamitin sa korte bilang witness dahil kahit man po bata pa ay may minana na pong kasalanan ng kasinungalingan kay Eva at kay Adan. Kaya mga kaibigan, nawa po mula po sa Genesis chapter 1 hanggang chapter 3, nawa po ay meron po tayong mensahe na nakuha po dito. At ito pong ating video ito ay pwede pong ulit-ulitin nating pakinggan hanggang sa maunawaan po natin ang kwento ng ating Panginoon, kung saan po nagsimula ang mundo, kung saan nagsimula ang tao hanggang sa panahong ito. Ano po? At yan po ay ating babasahin ng kabuuan ng Biblia. At ako po yung natutuwa, nawa po ay magkaroon po kayo ng panahon na pakinggan po ang Biblia habang binabasa ko, salita ng Diyos, habang binabasa ko, kasi kahit man hindi po kayo magkaroon ng panahon na basahin sa inyong sarili ang Biblia, ang mahalaga po ay mapakinggan nyo po ang aking pagbabasa ng salita ng Diyos mula po sa Genesis hanggang doon po sa last revelation o sa pahayag. Ano po, para na rin po tayong nagbasa ng Biblia kapag ganon, na kapag nakikinig po tayo at ipapaunawa sa atin ng Diyos ang ating pinakikinggan, ay isa pong blessing o biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po mga kaibigan ang nais ko pong gawin ngayong taon, na mabasa po natin o mapakinggan po natin ng buong buo ang salita ng Diyos mula po sa Genesis hanggang sa pahayag. Kaya nawa po ay mabigyan nyo po ng panahon o oras ang salita ng Diyos. Pwede naman po ninyong sabayan ang aking binabasa upang makita po natin na ay totoo pala lahat itong binabasa ni Nanay Riley o ni Lola Riley, ni Auntie Riley, o kung ano man ang inyong tawag sa akin. Ano po ay makita nyo po na kung ano pong nandito sa aking Biblia, basta full gospel lang po na Biblia, ang bagong balita, ano po, ay
makita nyo rin po dyan sa inyong Biblia ang aking binabasa. Kaya mga kaibigan, isa na naman pong maganda at masayang araw muli sa inyong lahat. At lagi ko pong ibinibilin sa inyo na huwag po tayong mawala ng pag-asa. Meron po tayong Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Meron po tayong Diyos na nagbibigay ng lakas. Meron po tayong isang Diyos na nagbibigay ng katagumpayan kapag tayo nabibigo. Meron po tayong isang Diyos na makapangyarihan na ating tagapagtanggol kapag tayo naaapi. Huwag po nating gantihin ang masama o ang masama, kundi gantihan po natin ng mabuti ang masama. Tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, kaya makita po sa ating mga buhay ang ating pagiging tunay na anak ng Diyos, yung karakter ng Panginoon na ating minana bilang anak niya, at makita ng mga tao sa ating paligid yung bunga ng ating relasyon at tamang pananalig kay Kristo. Kasi po, yan po talaga ang kailangan po nating ipakita sa ating mga kapamilya, sa ating mga kapwa-tao, upang doon po natin maparangalan ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Huwag po tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, magpatuloy po tayo sa paggawa ng kabutihan, dahil sa pagiging mabuting tao natin ay nakikita po ng Diyos at ng mga tao sa ating paligid ang bunga ng ating tamang relasyon at tamang pananampalataya kay Kristo. Huwag po tayo maging madamot, mga kaibigan. Huwag po natin ipagdamot ang salita ng Diyos. Ibahagi po natin ito sa iba upang sa ganon, kung ano po yung ating nararanasang kaliwanagan ay maranasan din po ng ating mga kaibigan o mga kakilala o mga kapitbahay. Yan lang po ang nais ng Diyos na makita talaga sa atin sa simula't simula pa, ay yung ibalita natin ang magandang balita kay Kristo o patungkol kay Kristo, upang sa ganon marami pong mabibigyan ng kaliwanagan habang sila po ay nasa dilim, ay madadala po natin sila sa liwanag. Di po ba? Nung nilikha ng Panginoon ang araw, ay para po doon sa araw, at ang buwan naman ay nilikha niya para sa gabi. Kaya hindi po pwedeng magsama ang liwanag at dilim, kahit man ang mga bituin. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos, tayo po yung mag-aakay papunta sa liwanag sa mga taong nadirimlan, at tayo po ang gagamitin ng Diyos na maging alulod ng kanyang pagpapalang espiritual sa mga tao na wala pang tunay na pagkakilala kay Kristo. Basta makita po ito sa buhay natin ang ating mga binabasa na salita ng Diyos, at huwag po nating hayaan na tayo po ay matukso ng kasalanan na gaya po ng panunukso ng ahas kay Eva at nadamay pa si Adan. Ano po? Kaya kung gusto natin ng biyaya at pagpapala, hindi po natin mararanasan yung milyon-milyong mga pira o kung ano pa man na mga material na bagay dito sa mundo, kundi yung meaning po ng pagsunod natin kay Kristo. Kapag sinabi na sumunod ka sa Diyos, sumunod ka kay Kristo upang pagpalain ka ng Panginoon. Yung pagpapala po na sinasabi doon na hindi po yun pera, hindi po yun kung ano pa mang material na bagay, kundi yun po ay pagpapalang espiritual, dahil kapag tama ang ating pananampalataya kay Kristo, kapag totoo ang ating pagiging Kristiyano, kapag nakita ng Diyos ang ating mga buhay na handa lagi sa mga bagay na kanyang pahintulutan sa ating buhay, na hindi po tayo umayaw, hindi po tayo tumatalikod sa kanya, kundi nakahanda tayo. Minsan kahit may palo pa yan, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa ating buhay. Bonus na po yung mga material na bagay, yung mga kumpletong kagalingan, yung pera, yung mga material na bagay, bonus na po yan. Kumbaga karagdagan na lang yan na blessing ng Diyos sa ating buhay, kasi nakita ng Diyos yung ating tunay na pananalig sa Kanya. At sinabi rin ng Panginoon, mababasa din po natin yan sa susunod, ang mga sinabi ng Diyos na ang Kanyang mga biyaya ay nakalaan lamang para sa Kanyang mga anak. Yan po ang katotohanan. Kaya kung tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos, tayo po ay kikilos ng totoo na makadiyos at tunay na anak ng Diyos. Tayo ay magsasalita ng tama, na hindi tayo makakapagbigay ng pighati sa banal na Espiritu Santo, at tayo po ay mamumuhay ng tama na gamit
ang salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muna tayo magtatapos sa chapter 3 ng Genesis. At bukas po ay isusunod ko po yan ang chapter 4 o kung hanggang saan po tayo kailangan abutin lang po tayo ng mga 30 minutes upang hindi naman po kayo mga